Si Rodrigo Duterte, isang pangalang tumatak sa politika ng Pilipinas. Kilala sa kanyang matapang na pananalita at kakaibang pamamaraan, si Duterte ay naging kontrobersyal na figura sa kasaysayan ng bansa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Matapos ang mahigit 2 dekada bilang alkalde ng Davao City, noong una ay nag-alangan si Duterte na tumakbo bilang Pangulo noong 2016. Ang kanyang panunungkulan bilang alkalde ay minarkahan ng matinding pagsugpo sa krimen na nagbigay sa kanya ng papuri at patikos. Pero tumakbo pa rin siya dahil sa sigaw ng bayan para sa pagbabago. Hindi tradisyonal ang kanyang kampanya. Madalas na nilalampasan ang tradisyonal na media at umaasa sa social media at suporta ng masa. Tapusin ang droga, tapusin ang korupsyon, tapusin ang kahirapan, ang kanyang deklarasyon. Ang mga islogang ito ay tumatak sa mga taong sawang-sawa na sa kasalukuyang sitwasyon. Milyon-milyon ang sumuporta sa mga pangakong ito. Nakikita siya bilang isang pag-asa. Ang kanyang prangka at minsan ay bastos na pananalita ay nagustuhan ng marami na pakiramdam nila ay malayo sa mga politiko. Noong Hunyo 30, 2016, nanumpa si Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang talumpati sa inaugurasyon ay pinaghalong pag-asa at babala sa mga kokontra sa kanyang mga plano. Ang kanyang administrasyon ay nagtutok sa pagsugpo sa krimen, infrastruktura at social welfare. Ito ang naging mga haligi ng kanyang pamamahala, na may partikular na focus sa pagpuksa sa problema ng droga. Ang kanyang kampanya laban sa droga ay naging kontrobersyal at kapansin-pansin. Nagresulta ito sa libu-libong pagkamatay na humantong sa pagkondena ng ibang bansa at pag-aalala sa karapatang pantao. Ang programang Build, Build, Build ay nagpabago sa infrastruktura ng bansa na may mga bagong kalsada, tulay at paliparan. Ang ambisyosong proyektong ito ay naglalayong palakasin ang ekonomiya at mapabuti ang koneksyon sa buong kapuluan. Pinalawak ng universal healthcare ang mga serbisyong pangkalusugan habang ang mga reforma sa edukasyon ay ginawa ng libre ang tuition sa mga state universities. Ang mga reformang ito ay nakita bilang mga hakbang tungo sa isang mas inklusibong lipunan. Ang malayang patakaran ni Duterte sa ugnayang panlabas ay nagpalakas ng ugnayan sa China, Russia at mga bansang ASEAN. Ang pagbabagong ito ay isang mahalagang paglayo sa tradisyonal na patakarang panlabas ng Pilipinas na nakasandal sa US. Mga proyektong infrastruktura. Ipinakikita ng mga larawang ito ang mga konkretong pagbabagong dala ng kanyang administrasyon sa pag-unlad. Sa kabila ng mga kontrobersya, binago ng pamumuno ni Duterte ang politika na nagdulot ng katapatan at debate. Ang kanyang panunungkulan ay minarkahan ng malalim na pagkahati-hati sa opinyon ng publiko, na may masugid na mga taga-suporta at mga kritiko. Noong 2022, bumaba na sa pwesto si Duterte at bumalik sa Davao City. Ang kanyang pag-alis sa opisina ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang impluwensya, dahil ang kanyang mga patakaran at estilo ay patuloy na nakakaapekto sa diskursong pampulitika. Mainit na pinagdebatihan ang kanyang legasya, ngunit hindi may kakaila ang kanyang epekto. Mula sa kanyang agresibong kampanya laban sa droga hanggang sa kanyang mga proyekto sa infrastruktura, nag-iwan si Duterte ng marka sa bansa. Marso 2025, isang dramatikong pangyayari ang naganap. Inaresto si Duterte dahil sa warrant ng ICC para sa Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Nagdulot ito ng matinding gulat sa bansa at sa buong mundo. Dinala sa dahag, hinarap niya ang mga akusasyon ng may tapang at pagtanggap. Ang kanyang paglilitis ay naging sentro ng mga talakayan tungkol sa hustisya at pananagutan. Reaksyon ng pamilya, tinawag ito ni Sara na pang-aapi. Nanatili pa ring makakapangyarihang puwersa sa politika ang pamilya Duterte, kung saan si Sara mismo ay kilalang figura sa politika ng Pilipinas. Nag-away ang mga taga-suporta at kritiko na sumasalamin sa pagkakahati-hati ng bansa. Naging pangkaraniwang tanawin ang mga protesta na nagpapakita ng malalim na pagkakabahagi sa loob ng bansa. Mga tagumpay at kabiguan sa karera ni Duterte, mula sa kanyang mga unang araw sa Davao hanggang sa kanyang dramatikong pag-aresto. Ang paglalakbay ni Duterte mula alkalde
naging pangulo, hanggang sa pagiging akusado sa ICC, ay patunay sa kanyang komplikado at kontrobersyal na legasya. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa magulong at transformative period sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay wala sa kapangyarihang hawak kundi sa serbisyong ibinigay Rodrigo Duterte. Ipinapakita ng quote na ito ang kabalintunaan ng kanyang pamumuno na minarkahan ng parehong serbisyo at kontrobersya. Binibigyang diin ng musika ang matibay na diwa ng mga Pilipino, matatag at puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Nagsimula ang paglalakbay ni Duterte sa maliit na bayan ng Maasin kung saan siya ipinanganak sa isang pamilyang politiko. Ang kanyang ama ay nagsilbi bilang gobernador ng Davao at maagang nakasalamuhan ni Rodrigo ang politika. Nag-aral siya ng abogasya sa San Beda College. Pagkatapos pumasa sa bar, nagtrabaho si Duterte bilang isang prosecutor kung saan nahasan niya ang kanyang matigas na paninindigan laban sa krimen. Ang mga personal na kwento mula sa mga kaibigan at pamilya ay nagpapakita ng isang lalaking tapat sa kanyang mga mahal sa buhay. Naaalala ng kanyang anak na si Sara ang kanyang walang sawang suporta noong siya mismo ay nasa politika. Ang mga panayam sa mga political analyst at journalist ay nagbibigay ng mas malawak na perspektibo sa kanyang mga patakaran. Pinupuri ng ilan ang kanyang mapagpasyang pamumuno, habang binabatikos naman ng iba ang kanyang authoritarian na mga tendensiya. Ang mga grassroots initiatives ni Duterte sa Davao City ang naging pundasyon ng kanyang mga patakaran sa pambansang antas. Ang kanyang pagtutok sa lokal na pag-unlad at pakikipag-ugnayan sa komunidad ay nagbigay sa kanya ng mga tapat na tagasunod. Sa pandaigdigang entablado, pinago ng mga matatapang na hakbang ni Duterte ang ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang kanyang pagbaling sa China at Russia ay nakita bilang isang madiskarteng hakbang. Bagamat nagdulot ito ng mga debat tungkol sa soberanya at kalayaan, hindi gaanong kilala ang kanyang mga patakaran sa kapaligiran na kinabibilangan ng mga inisyatiba upang labanan ang climate change at protektahan ang mga likas na yaman. Ang mga pagsisikap na ito, bagamat natabunan ng kanyang mas kontrobersyal na mga aksyon, ay mahalaga. Itinaguyod din ni Duterte ang kultural na pamana, madalas na dumadalo sa mga kaganapang nagdiriwang ng mayamang kasaysayan at magkakaibang komunidad ng Pilipinas. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga katutubong leader ay nagpapakita ng kanyang pangako sa inclusivity. Sa kanyang pamamaalam na talumpati, pinalikan ni Duterte ang kanyang pagkapangulo ng may halong pagmamalaki at pagpapakumbaba. Kinilala niya ang mga hamon at kontrobersya, ngunit nanatiling matatag sa kanyang paniniwala sa kanyang pananaw para sa bansa. Habang sumusulong ang bansa, patuloy na nararamdaman ang pangmatagalang epekto ni Duterte. Ang kanyang mga legacy projects mula sa infrastruktura hanggang sa mga reformang panlipunan ay humuhubog sa kinabukasan ng Pilipinas. Nanatili pa ring malakas ang impluensya ng pamilya Duterte, kung saan si Sara Duterte ay handang ipagtuloy ang pamana ng kanyang ama sa politika. Ang kanyang sariling karera ay sumasalamin sa pangmatagalang epekto ng pamumuno ni Duterte sa politika ng bansa. Halo-halo ang reaksyon ng publiko sa pagkapangulo ni Duterte, may mga masugid na taga-suporta at mga kritiko. Ipinapakita nito ang komplikado niyang legasya at ang patuloy na debate tungkol sa kanyang epekto sa Pilipinas. Habang binabalikan ang kasaysayan ng pagkapangulo ni Duterte, ang kanyang mahahalagang sandali at mga pangunahing kaganapan ay susuriin at pagdebatihan. Ang kanyang kwento ay patunay sa pabago-bago at madalas na magulong katangian ng politika sa Pilipinas. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay wala sa kapangyarihang hawak, kundi sa serbisyong ibinibigay, Rodrigo Duterte. Ipinapakita ng quote na ito ang dalawang mukha ng kanyang pamumuno na minarkahan ng parehong serbisyo at kontrobersya. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video, upang maging realistic akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.